Magandang umaga po sa inyo mga lahat, mga kapatid. Ayan, umaga ng linggo ay tunay na pinagpala tayo kasi nandito tayo. Although signal number 1 daw tayo ngayon, kaya medyo maulan. At siguro yun din yung naka-apekto sa ating bilang ngayon. So yung mga bata po, doon ulit sila sa kanilang teacher. Tapos tayo naman, dito ulit tayo. Ayan, tuloy lang ating pag-aaral. Ang ating pinag-aaralan ng nakaraang linggo is Iglesia. Ayan, itutuloy lang natin yun ngayon. So, tayo muna yung manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kay Panginoon sa umagang ito, Ama, sa patuloy pagsama mo sa amin. Sa opportunity, Panginoon, na makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na ito ang magturo sa amin. Ang iyong Espiritu, Panginoon, ang mangusap sa amin. Ang Espiritu, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Tinatagbili namin sa iyo ang aming pag-aaral sa pangangalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, yung pinag-uusapan natin is Iglesia. Nung nakaraang linggo, hindi natin natapos yung isang series kasi medyo maraming tanong. Ayan. So, yung Iglesia, bilang conclusion doon sa ating nakaraan, ay is not a building or hindi isang gusali. Hindi rin ito isang lugar kung saan ay pinagdadausan ng mga meeting. Ang Iglesia ay isang kapulungan or isang grupo or sa salitang Greek word is called out from. Tinawag mula sa. Ayan. Yung Iglesia ay tinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. So, ibig sabihin, yung Iglesia, yung isang taong mayroong transformation sa kanyang buhay, nagbago dahil kay Kristo, siya yung tinatawag na Iglesia. So, ibig sabihin, pag sinabing church, ay timutukoy ito sa templo or sa tao, sa atin. Tumutukoy ito sa mga mananampalataya kay Kristo. Yun yung church. May dalawang church, yung local church at universal church. Yung local church ay ito, local church. Yung universal church, hindi pa natin yun makikita sa ngayon. Why? Kasi yun yung pagtitipon ng lahat ng mananampalataya. Mangyayari yun sa langit na po, sa rapture. Yun yung universal church. At tayo ay kabilang sa local church. Ayan. So yung sunod natin na bahagi ay ang katangian ng Iglesia. Ano naman yung katangian? Yung nakaraan is church or Iglesia ang ating pinag-uusapan. Ngayon naman ay ano ang katangian ng Iglesia. Ang una po dito ay sambayanan o pamilya. Yung unang katangian ng Iglesia is sambayanan o sambahayan or pamilya, household. Ayan. Alam niyo yun, ano? Pamilya, family. Ayan. Household. Yan yung isang katangian ng Iglesia. Is pamilya, kapatiran. Ayan. Magkakapatid. Ayan. Yan ang Iglesia. Sa ngayon sa episode, chapter 2, verse 19, kaya nga hindi kayo mga dayuhan at baniyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at kaanib sa sambayanan o sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, anumang lahi, anumang lipi, hindi na tayo magkakaiba. Tayo ay magkakapamilya sa sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Iglesia is household or pamilya ng Diyos. Ayan. Sa Juan po, chapter 30, verse 34 and 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. 35, sa pamamagitan nito ay makilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad at kayo'y may pag-ibig sa isa't isa.
So, ibig sabihin, makikita natin dito sa loob ng pamilya ay merong pag-ibig at pagkakaisa. Pag sabing pag-ibig, ito yung number 1 commandment, ibigin mo. Second is, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, sa church, hindi dapat mawala yung pag-ibig. Yan. Yung pag-ibig is all about caring. May pakialam sa bawat isa. Sa bawat kaanib ng iglesia, sa bawat kapamilya, dapat pala meron tayong pag-ibig. Merong pakialam. Ayan, hindi naman pwede siguro na yung problema ng isa ay yung bunso, hindi pwedeng damayan ng panganay. Dapat po ay samahan o tulungan kasi dapat merong pag-ibig. Ayan. Ang iglesia ay hindi lamang isang organisasyon kung hindi pamilya, kaya napakahalaga na tayo ay magtulingan, magkakapatid na may tunay na malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Kaya pala, kapag nakakita ka ng kapatiran kahit ibang lugar, yung pakiramdam mo ay nakakita ka ng tunay na kamag-anak, di ba? Kahit hindi kayo magkakilala, pag nalipat kayo ng ibang lugar, pag nakita kayo ng kapatiran, nakita kayo ng kamag-anak, parang gano'n. Kasi, ang iglesia pala ay ganyan. Yung kapatiran ay nandoon, pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Ang implikasyon sa iglesia ay bilang isang pamilya. Sa isang pamilya, meron itong relasyon or relationship sa bawat isa or ugnayan. Ibig sabihin, sa loob ng pamilya, di ba meron tayong communication, ugnayan. Kapag nagkaroon ng barrier or ng pagitan yung ating mga ugnayan, yung buong pamilya medyo hindi maayos yung galaw, di ba? Sa iglesia, ganun din. Kailangan maging maayos yung relasyon ng isang buong pamilya o ng isang buong iglesia kasi yun yung nararapat. Sa Juan 1:12 hanggang 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak ng Diyos ay buhat sa Diyos. So, ibig sabihin, para pala maging kaanib tayo sa iglesia at itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, dapat meron tayong relasyon sa Diyos. Yung unang-una dito ay merong bagong kapanganakan. Ibig sabihin, naging kapamilya tayo ng Diyos. Ibig sabihin, yung sino mang tumanggap sa ating Panginoon at tagapagligtas ay kapamilya natin. Ayun. Yun yung unang-unang mangyayari. Para mapaanib sa iglesia, kailangan pala tumanggap sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, yung relationship niya at ang Diyos nabuo na. Ayan. Yun yung unang relasyon, dapat nabuo na yung relasyon. Ibig sabihin, dapat tumatawag na siya ng Ama sa Diyos. Ulitin natin. Juan 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung unang-una nating identity na nakita dito ay naging anak ng Diyos. Paano? Hindi po ito isinilang sa laman kung hindi sa Espiritu. Sa 13, sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ibig sabihin ay buhat sa Diyos. Yan. Sa Gawa 2:41, ito yung sinasabi. Kaya't ang tumanggap ng Kanyang salita ay binautismuhan ay nadagdag sa araw na yon at may 3,000 mga kaluluwa. Ayan.
So doon sa Acts chapter 2, yung the day of Pentecost, sino nakabasa na ng the day of Pentecost? Buong chapter 2 ng Acts. The day of Pentecost. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. Diba? Doon sa buong chapter na yun. Kasi nangaral sila, nagsalita ng iba't ibang wika. Ayan. At sa araw na yon, may ilan yun? 30,000 ba? 3,000 kaluluwa yung nagpabautismo. Ibig sabihin, from that day, may napaanib sa iglesia na 3,000 kaluluwa. Ayan. Mga new church member. Ibig sabihin, yung mga nagpabautismo nung araw na yon. Ayan. Ang iglesia din po ay merong, kanina baga sabi natin, ay pamilya o sambahayan ng Diyos. Ito rin ay tinutukoy din sa katawan ni Kristo. Yun yung una natin, sambahayan ng Diyos. Padalawa, katawan ni Kristo. Ayan. Sa Ephesians chapter 1, verse 22 and 23, at sa kanya'y inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. 23, na siyang katawan niya at ang kapuspusan niya na puspos ng lahat ng bagay. Kung makikita natin dito, si Kristo ang ulo ng iglesia. Doon sa previous natin study, di ba natatandaan nyo na at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapanay sa kanya, sino makamemorize? Maging ang kapangyarihan ng kamatayan o ng Hades. So, mapapansin natin dito, ang nagtayo ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Review yan, no? Tapos, mula sa mga aral ng mga propeta at ng mga apostol. Doon, yun yung pag-uumpisa ng iglesia. Kung makikita natin dito, yung nagtayo talaga ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, siya rin yung ulo ng iglesia. At ang bawat nagiging kasabi o bawat idinadagdag, ang bawat tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay nagiging kabilang sa pamilya o sa katawan ni Kristo. Ayan. At siya ang ulo. Alam niyo, medyo mahirap ito, ano? Kasi kung siya yung ulo, anong ibig sabihin? Tayo ang katawan. Tayo ang katawan. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Ano po? Siya ang ulo, tayo ang katawan. Ano kayang ibig sabihin pag gano'n? Pag walang buhay, pag walang ulo. O nga, no? Pagpuntan yung ulo natin, walang buhay. Tama, no? Ini idea. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo, tayo ang katawan, ang ibig sabihin nito. Yung pinuno tayo ang tagasunod. Tagasunod. Yung pinuno tayo. Tayo yung pinuno, tagasunod. Good. Ibig sabihin, kung siya yung ulo, siya yung nasusunod sa katawan. Ulitin natin. Ang ibig sabihin, siya yung ulo, tayo ang katawan. Ibig sabihin, yung ulo, yung general command from the head, ang ganda sa galamay, di ba? Doon sa physical body natin, pag naisip natin, gagawin natin. Di ba? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo pala yung nasusunod at tayo ang susunod. Yun yung dapat na mangyari. Ayan. Doon pa lang sa word na pag tayo nag-pray, Panginoon, ibig sabihin, tayo ay servant. Pagtawag mo ng Panginoon sa ating Lord, tayo ay servant. Ibig sabihin, dapat malinaw na, sabi ng iba, idagdag na lang natin. Pag yung iba nag-pray, ang dala-dala nila is yung grocery list, listahan. Pahingin nito, pahingin nito, pahingin nito, pahingin nito. Habang-habang. Anong ibig sabihin? Nag-uutos tayo sa Diyos o nagre-request tayo sa Diyos?
Dapat maging malinaw po sa atin na ang Panginoon ang dapat na susunod. Kasi siya ang ulo ng iglesia. Ayan. Pagka tayo yung masusunod, diba? Sabi ng kamay mo, nagsasarili, gumagawa ng hindi mo gusto, kapit-kapit mo pa ganun, di ba? Hindi pwedeng mangyari yon. Ibig sabihin, dapat ang may control ay ang ulo. Pagka putol na, hindi naman nabubuhay yun eh. Di ba? Hindi pagputol lang kamay, hindi mabubuhay yun. Ibig sabihin, brother John, pagka yung sarili ang nasusunod ay kagustuhan ng laman, hindi ang Hindi. Pag ang nasusunod ay yung kagustuhan ng laman, ibig sabihin, hindi nakasanggol sa Panginoon, hindi ang Panginoon ang may kalubay. Baka hindi pa matibay ang pagkalo. Siguro kailangan i-dugtang na bit. Anong tawag doon? Basta maganda yung connection dapat. Kasi yung dapat nasusunod, yung ulo. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Si Kristo ang ulo. Sa Colossians chapter 1 verse 18, pakibasa po sila makakita. Colossians chapter 1 verse 18. 2:18. Opo. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang simula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan kung siya magpapalungahin sa lahat. Amen. So, malinaw dito sa aklat ng Colossus na siya yung panganay, diba siya yung unang nabuhay mula sa mga patay, at yung kanyang katawan, susunod yun. Pero ang nakita natin dito sa bandang dulo, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, in our yung ating list to do, yan, yung ating top priority is to God be the glory. Ayan. Kasi siya yung nauna. Ibig sabihin, yung ating top priority, hanggat maaari, ay mapapurihan ang Diyos. Because dyan tayo tinawag ng Diyos. Ayan. To God be the glory. Ayan. Ang mga mananampalataya ang katawan. Ang bawat mananampalataya ay konektado sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa at ang bawat bahagi ay mahalaga. Each member of the body ay mahalaga. Bawat kaanib or bawat isa sa atin ay mahalaga. Kumbaga, may equal tayo na timbang. Ayan. Diba? Halimbawa, sasabihin natin, yung kuko ika, mas mahalaga yung kuko sa kamay kaysa sa paa. Pero, at the same meron silang same ay magkaibang purpose at pareho silang ginagamit ng isang katawan. Diba? Yung paa, hindi mo pwedeng mas mahalaga ika yung kamay kaysa paa. Kahit wala na ika akong paa, basta may kamay. Pero ang hirap naman lumipat, di ba? Kung wala kang paa. Ganun din ang iglesia. Ang bawat isa, ang bawat kaanib, dapat pinapahalagahan ng bawat isa. Ayan. Kasi we are one body. We care for each other. Nag-aalagaan tayo sa bawat isa. Isipin mo halimbawa sa ating katawan, naligo ka, hindi kasama yung isang kamay. Pagkatapos ng maligo, hindi kompleto, Hindi satisfying. Dapat lahat, So yung care natin, sa bawat isa, sa bawat kaanib, dapat naroon. Ayan. Yung makikita natin dito, dapat yung unity. Ayan. Merong pagkakaisa sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, siguro naman, hindi kayo nakita ng tao kinukurot yung isang kamay. Purutan yung talong. Kita na kayo nun? Pagkakaisa sa kabila, isa na naman sa kabila. Naka-experience ako sa bata lang, Pastor. Ha? Bata. Yung bata pa kami, dalawang kamay talagang kurot. Pero pag matanda, isa lang Hindi, talaga. yung isang kamay, kukurutin mo din. Tapos kukurutin mo. Walang palang gano'n. So, dapat yung iglesia pala, nag-take care sa bawat isa. Ayan. Ganun pala yung relasyon ng bawat isa. Dapat nagmamahalan at merong care, pag-aalaga. Ayan. Hindi nagkukurutan, Tuloy natin.
ang bawat mananampalataya, ang katawan, ang bawat isang mananampalataya ay konektado sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa at ang bawat bahagi ay mahalaga. Ibig sabihin, kahit ano man yung kalagayan natin, kailangan pa rin natin ang bawat isa. Kasi pare-parehas na may halaga ang bawat bahagi ng iglesia. Hindi, siguro kahit nakaupo lang doon, mahalaga din yun. Nagtuturo sa una, siguro ang hirap naman magturo kung walang tuturuan, di ba? So, bawat isa ay may halaga. Ganyan. Sa Romans chapter 12, verse 4 and 5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At lahat tayo ay bahagi ng isang katawan. So, malinaw na kahit maraming bahagi, ay binubuo tayo ng isang katawan. At si Kristo yung ulo. Ayan. Ang bawat miyembro ng iglesia ay may gawain sa iglesia. Every member of the church ay merong natatanging gawain para sa kanya. Ayan. Siguro yung iba taga-hayo, yung iba taga-linis ng church, taga-walis, taga-maintain. Lahat yon ay mahalaga. Kasi they work as one sa isang iglesia. Lahat ng gawain, ano man ang nakatalaga sa atin, yun ay kailangan ng iglesia at yun ay mahalaga. Imagine kung walang halimbawa, nagwawalis, imagine kung walang naglilinis. Darating tayo, hindi siya naglinis. So, kung iisipin natin, simpleng bagay lang yun. Pero, parehas din yun, kabahagi din yun sa gawain sa iglesia. Halos kapareho din yun, yung nagtuturo is a part din ng iglesia. Kung baga, ano man yung ating bahagi sa iglesia, ano man yung kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun ay para sa isang katawan at para sa isang katawan ni Kristo. Ayan. Sa Romans chapter 12, verse 6 hanggang 8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, at magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung may pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. So mapapansin natin dito, lahat ng bahagi o ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob. Depende sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Parang sa ating katawan, di ba, may kanya-kanya tayong bahagi. May mata, taga-tingin, may ilong, taga-amoy, may bibig, taga-salita, may kamay, taga-gawa, may pang, taga-lakad. So, bawat isa ay mahalaga. At kapag may kulang, hindi ganun kaayos ang kaniyang galaw. Halimbawa, may isang member ng na hindi nagpa-function, halimbawa paa, hindi makalakad, yung buong katawan apektado. Diba? Hindi siya smooth ng galaw. So, yung each member ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, may kanya-kanyang special na kaloob. Ang sabi doon, gawin ng buo. Ibig sabihin, ano man yung ating calling, ano man yung ating gift, pagpusayan pala natin. Pagsikapan natin magawa yung purpose natin. Ano ba yung purpose ko? Bakit ako ay inianib sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo?
Yun naman ay mararamdaman natin kung ano yung kaloob natin. So kung ano man yun, sabi doon, gawin natin ng may buong pagsisikap. Ayan. Ibig sabihin, siguro kunti lang ngayon yung husay, habang tumatagal, lumalaki. Kasi pagsikapan. Ibig sabihin, i-develop. Hindi basta lang. Ito yung aking kaloob, basta lang. Hindi. Nasabi doon, pagsikapan. Ibig sabihin, i-develop pa to getting better. Mas mabuti pa. Ayan. Parang yung kanta, binabago araw-araw. Narinig ko yun Tapos yung sabi din, paputi ng paputi, yung pala yung paputi ng paputi. Ayan. Ibig sabihin, dapat pala may improvements. Kung ano man yung ating kaloob, pagpusayan natin. Ayan. At sinabi rin dito, pangtatlo, ay banal na templo. Ayan. Yung iglesia ay tinatawag ding banal na templo. Ano kaya yun? Ephesians chapter 2 verse 21 and 22, sa pagiging banal na templo ng Panginoon na kayo'y nasa kanyang kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Welcome po. Tuloy po kayo. So yung ating katawan pala ay sinasabi ding banal na templo ng Diyos. At tahanan ng Kanyang Espiritu. Ayan, brother and sister, ingatan natin ang ating sarili kasi ito pala ay templo ng Diyos. Ang sabi doon, banal na templo. Malaki pa ng responsibilidad natin, Kasi iingatan natin yung templo ng Diyos. Ito yung templo ng Diyos. Sabi doon, templo banal. Bawal lang kasalanan, Bawal lang. Kasi templong banal Ayan. Ephesians chapter 2 verse 22 and 21. Ang paglalarawan ng iglesia ay banal na templo. Bilang banal na templo, ay binigyan ng relasyon sa banal na Espiritu. At ang bunga nito sa ating pamumuhay ay pinapahalagahan ang katangiang ay kalinisan at kababaan. That is called purity sa English. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, obligasyon natin, tungkulin natin, sa ibang salita, kargo natin na dapat manatiling malinis ang ating katawan. Ibig sabihin, malayo sa kasalanan. Purity. Why? Kasi ito'y templo ng Diyos. Yan. Templong banal. Ibig sabihin, kung maraming kalat, linisan na natin. Kita ka na yan ng lugar ng mga kalat. Hanggat maaari, linisan natin. At yung nakatira matutuwa. Nakatira na kayo sa makalat na bahay. Araw-araw. Anong nararamdaman mo pag makalat ng bahay? Stress. Nakakita mo yun. Stress. Parang peace, Nakakatuwa. Sobrang daming kalat. Tuwa-tuwa paglinis, So, ibig sabihin, obligasyon pala natin nalinisan mga kalat na yun. Hindi man biglaan, dahan-dahan, at makikita natin yung resulta. Ayan. Kalinisan. Pag nakita mo, si Sister Judy masipag maglinis, magdadaan ko sa kanila, lagi nag-aalis, malinis. Maganda nga naman tingnan, magdadaan, di ba? Ganon din yung ating katawan. Sabi, ibig sabihin, kung may mga kunti-kunti pang kasalanan, i-boss-bossi para luminis. At hanggang sa tuluyang maging malinis. Ang sabi dito, templong banal ng Diyos. Yung ang pagkatawag sa atin ay maging templong banal ng Diyos. Ayan. At nananahan dito ang kanyang Espiritu. Ayan. Ang iglesia ay isang templo o tahanan ng banal na Espiritu. Ang Diyos ay nakatira sa bawat isang mananampalataya sa persona ng banal na Espiritu.
Ito ay humahamon sa atin na dapat panatilihin natin ang ating kabanalan. Tirahan ng Diyos na walang iba kung hindi ang ating katawan. Yan. Yung ating katawan, tirahan ng Diyos. So, challenge sa bawat isa. Panatilihin natin. Take care. So, kami nag-seminar doon sa Bacolod Convention, sabi nung preacher Pastors, take care of yourself. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Sabi naman dito, mga kapatid, ingatan natin ang ating sarili. Bakit? Dahil ito'y tahanan ng banal na Espiritu. Yan. Unang Korinto 3, sa 1:17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtanggang gumiba ng templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at templong ito'y kayo. Napansin natin? Yung ating katawan, sabi ni Pablo, ay templo ng Diyos. Kung sino mang gumiba o magsira, ay gigibain din ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan tayo talaga ng obligasyon. Take care of yourself. Ingatan natin yung ating sarili. Bakit? Utos ng Diyos. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili. Kasi ito'y templo ng Diyos. Ang sino mang magsira, nakalagay dito, ang sino mang gumiba, ay gigibain din ng Diyos. Kaya ating reward, ang sino mang magsira, ay parurusahan ng Diyos. Ayan. May obligasyon na pala tayo, no? Take care of yourself. Bakit? Templo ng Diyos. Ingatan natin. Mahalin natin. Alagaan natin. Kasi templo ng Diyos. Masaya ito sa bando dito. Ang iglesia ay banal na templo. Mahalaga ang pagtutuwid sa mga kapatid na lumalakad sa taliwas na pamumuhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Straight na alaala mo dito. Sabi niya, brother, open rebuke is better than secret love. Ayan. So, obligasyon din pala ng bawat isa sa atin na paalalahanan ng ating kapatid. O, dalawa na ha. Kanina, take care of yourself. Ngayon, yung ating kapatid, paalalahanan din natin. Ayan. May obligasyon din tayo. Bilang kasabi o bilang miyembro ng isang katawan, meron tayong pananagutan sa isa't isa. Ayan. Ngayon, yung church ay nahati sa, nahihintulad sa tatlo. Una, ano yung una natin? Sambahayan ng Diyos. Nakikinig ka na? Household. Yung padalawa ay katawan ni Kristo. At patatlo, yung ating katawan ay templo ng Diyos. So, dapat anong gawin natin? Dapat sa tatlong ito ay may panatilihin. Household ng Diyos, dapat manatili ang pag-ibig sa isa't isa. Bilang katawan ni Kristo, ganun din. Ingatan natin ang bawat isa. Pahalagahan natin ang bawat isa. Then, bilang templo ng Diyos, dapat panatilihin natin ang kabanalan. Ayan. Take care of ourselves. Take care of yourself. Ayan. Ingatan natin ang ating sarili. So, any question po? Doon sa ating napag-aralan. Malinaw. May gustong idagdag? Malinaw. Si Jacob, nagtaas ng kamay. Kompleto, maliwanag ano? Maliwanag. Maliwanag. May oras May na tayo. ulo, may katawan. Templo. Ayan.
So, sabi ni Brother yun, dapat ingatan natin yung ating katawan kasi ito ay templo ng Diyos. Ayan. So, yung bawat isa, meron tayong pananagutan sa bawat isa. Ayan. Bilang katawan, ay ingatan natin ang bawat isa, pahalagahan natin, mahalin natin. We are one body, or ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kay Panginoon sa umaga nito, Ama, sa mga paalaala mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sapagkat naging kabahagi, Panginoon, ng katawan, Panginoon. Naging kabilang sa iyong pamilya. Lord, salamat po, Diyos, sapagkat napakalaking oportunidad dito sa bawat isa sa amin. Ang dalangin namin, Panginoon, ay dikisin mo kami ng iyong pag-ibig, O Diyos, ng pagkakaisa at magkaroon kami ng desire na magdamayan, Panginoon. Ama, dalangin din namin na ang kapayapaan at ang pag-ibig, O Diyos, ay lagi namin maranasan. At dinadalangin din namin, Panginoon, na buksan ang aming puso, ang aming isip, Lord, makita ang aming mga sarili upang mapanatili namin ang kabanalan, Panginoon. At marami ang buhay namin ang kabanalan at tinuturo mo, Diyos. Ama, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Are you blessed, mga kapatid? Naintindihan po natin yung tinuturo doon na ano po, ang tunay na iglesia po ay hindi building. Ano po. Kaya hindi natin itinataas ang ating mga gusali. Kung tayo napapagandahan, sikatan, ng isang gusali, na yun ang pinagtitipunan natin, ay hindi po yun ang pinakasentro mga kapatid. Na maintindihan natin na talagang ang babalikan po ni Jesus Christ, ang pagbabalik ay hindi yung mga gusali na yan. Tayo ng mga iglesia, yung buhay ng iglesia tayo po yan. Kaya sabi nga po doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, lagi po sinasabi sa inyo, sabi doon ni Pablo, kanya nga pag-ingatan ninyo na walang dungis ang inyong katawan, kaluluwa ng Espiritu, hanggang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pusayan ang babalikan ng Panginoon. Amen. Amen po. Ay tignan po natin ang malinaw. At praise God. At sa salamat sa Lord, nakasama natin yung ating mga bilang crucial. Crucial nga po, nakasama natin si crucial ng kapatid natin, natin si crucial Rodel Herrera. At sila naman sila sa ating church. Sila po ay tutuloy natin kapatid at kapatid natin. Pero bago po siguro yung mga bata, kung mayroon po silang pagkataon, mayroon silang sa mga pag-aralan, eh nais natin bigyan ng kaunting pangungusap yung kung mga kapatid na humayo kahapon. Amen. Ano po? Yung mga humayo kahapon ay kami po, sa totoo lang, ay nag-tatlong part kami. Kami ni Sister Mel ay pumunta kami sa sentro. Kasi katakpa kami sa Uban. Ako muna. Mga kapatid, at alam po ninyo, ako po ay na-bless. Yung punta po namin doon. Yung mga tao pala doon, kumukulanggap sila ng mga katulad namin ay